Sa isang maliit na barangay na tinatawag na Binantuan sa probinsya ng Panay, labis na nararamdaman ng mga mamamayan ang hirap ng buhay. Kulang sa oportunidad na makakuha ng magandang trabaho dahil ito ay nasa lilib o malayong parte ng probinsya. Sa gitna ng hamon na kinakaharap ng mga tao sa Binantuan, iilang sigaw lamang ang iyong narinig na nanggaling sa mga tao. Nasa si Kapitan, Mayor, at wala po bang darating na ayuda o tulong? Wala pa rin bang pagbabago sa ating lugar? Ay nako, taas-taas yun ang binabayaran natin sa kuryente. Kung di na lang mga ginagamit natin. Kaya nga, parang walang silbi yung pagtitipid natin sa kuryente. Ang sabi nga ni Mayor Isko, gagawa niya ng paraan ito. Pero ang tingnan mo naman hanggang ngayon wala pa rin nangyayari. Matagal lang issue ito pero hindi pa rin nagagawa ng paraan. Ano bang ginagawa ni Kapitan? Tuwing may kalamidad, hindi rin natin ramdam ang ayuda galing sa Kapitolyo, samantalang ang kabilang barangay ay naabutan sila ng mga delata at bigas at kakaunting tulong sa ibang barangay. Ay naku Ronaldo, yan din yung gusto kong itanong. Nagbabayad naman tayo ng buwis. Sumusuporta naman tayo sa mga barangay. Pero bakit sa oras ng pangangailangan ay tayo ay kinakalimutan at pinagtataguan? Kinabukasan ng mag-aaral na si Cheska ay pauwi galing sa paaralan. Habang tinatak niya ang daan pauwi kasama ang isang kaklase ay nakita niya na maraming basura ang nakatambak sa gilid ng daan. Ay, tigas talaga ng mga ulo ng mga tao. Basura na nga lang, hindi pa matapon sa tamang basurahan. Paano pag kumara na naman ang drainage? Eh di may tendency na kumara na naman ang mga drainage. Hindi kaya sila magtapon ng basura. Kinabukasan, nag-uusap pa rin ang dalawang magkaaral. Iniisip kung paano maaayos ang ating komunidad. Uy, alam mo ba, di pa rin ako mag-get sa kahapon. Kabustos ng mga tao ngayon. Oo, dapat gumawa sila ng patakaran na tapat mo, linis mo. Oo, tama. Para lahat tayo nakikinabang. Kaya nga, dapat malaman ito ni Mayor para makasolusyonan niya itong mga problema na ito. At dahil nakaisip na sila ng bagong paraan para maayos ang komunidad, nagsabi si Cheska sa kanyang tatay na malapit kay Mayor at Kapitan. Tay! Alam mo ba, nakakala mo naman ng mga basura sa kalsada. Ano ba si Gurnes? Ayan mo, sabihin ko boss kay Mayor para ma-actionan na. Paano pag ganun pa din? Wala silang action na ginagawa. Sige, ako na bahala doon. Ayos na bukas. Sige po. Mayor, meron na naman ako nakikitang dumi dito sa daanan. Hindi nyo ba gagawa ng aksyon? May lang naman din kasi gumagawa ng sarili niyong kalat. Tagal-tagal ko nang sinusolusyonan yan. Hindi niyo naman inaayos. Eh ako na nga tagalinis ng daan, tapos ako pa yung sisisihin nyo. Hindi kita sinisisi. Sinasabi ko yung mga tao nagkakalat. Hindi lang naman ikaw. Tinawag ko po kayong lahat para solusyonan ang ating mga problema. Gagawa po tayo ng programa na Kalat Ko, Linis Ko para sa ikakabuti ng ating lahat. Mabuhay ang Binantuan, Buhay ang bagong sistema. Ang gobyerno Ang bayan. tama tayo ay magandang kinabukasan. Matapos ang pagpupulong na ginanap sa barangay Binantuan, naliwanagan ng mga mamamayan sa ano ang mga papel na dapat gampanan ng pamahalaan, komunidad at mga mamamayang bumubuo nito.